Anong ihalo? Sabaw sa kanin? Kung gusto niyo po, oh. Mapapabuntong hininga ka na lang talaga sa nangyayaring ito. Anyway guys, hi po life, another video, another share guys, another POV. So credit to the owner sa video ng si Kuya Salome TV. And itong ano na to, itong eksena na to is isa sa mga kaguluhan sa nangyari sa Diwata Pares. And since isa ako sa mga nakakakain doon sa kay Diwata so far, base sa experience ko is very approachable naman at super babait yung mga staff ni Diwata. So siguro talagang may mga customer na mainitin yung ulo at naging sangkot yung feeling ko naman mabait naman yung crew na nagsiserve kay ate. Siguro si ate medyo nabingi lang sa time na yun. Anyways, so ito kasi yung nangyayari guys. Kayo nang humusga actually kung sino ang tama at sino ang mali at kung isa ka sa mga nasa ganitong trabaho, ano bang dapat gawin, 'di ba? Ano bang kailangan talaga kapag ganyan yung trabaho, baon ka ng mahabang pasensya kasi meron talagang mga customers na hindi mo maintindihan, moody. Kung Cookie Diwata, sige wag ka nang ma-high blood dati, libre na lahat yung kinakain nyo. Tsaka okay, ito kasi yung nangyayari. Ito yung video ni Kuya Salome TV. So, follow nyo siya sa Facebook kasi doon ko lang naman to nakuha. So, this is it guys. Ayun, please follow na lang din. And credit to the owner kay Kuya Salome 21 kasi siya yung kumuha dito. Siya yung isa sa mga kumakain noong mga panahon na yan, nangyayari ito. Sabi niya, hala, di inasang pangyayari sa Diwata Pares, si nanay nagwawala. Ano ba talaga, nay? Sino ba talagang may kasalanan or misunderstanding or hindi lang masyadong naintindihan ni nanay or nabingi siya ng very very light at that moment. Anyways, this is it. Walang ganito. Tapos, hindi na ako, pwede ko to ihalo dito para, sabi ko, ay, alabang magbuo. Oh, 'di ba? Ang problema ni nanay is very simple. Problema din to ni Diwata, kasalanan dito ni Diwata bakit kinulang yung mangkok mo, Diwata? Sana nagbili ka ng mga ilang isang milyong pirasong mangkok ayon para hindi na mabibitin sa mangkok, 'di ba? Anyways, ang nangyari dito guys, si nanay nagrereklamo, Gina G siya, galit na galit siya sa crew ni Diwata kasi daw wala na nga daw mangkok kasi nga gamit na lahat dahil ang daming tao dyan sa mga oras na yon, ang daming kumakain. Si nanay nagkataon na naubusan siya ng mangkok and si kuyang crew na sabi niya kung pwede lang naman na ilagay na lang yung sabaw doon sa kanin. Hindi naman totally na nilagay na lang diretso ni kuya doon sa kanin yung sabaw. Para sa akin, walang kasalanan si kuya dito kasi sinadjust naman niya, 'di ba? Hindi naman niya totally like diretso na lang niya inilagay yung sabaw sa kanin na wala siyang sinabi na wala siyang option na or hindi siya nag-suggest, 'di ba? Nag-suggest naman siya pero yung suggestion na yon optional. Oo. Di ilagay, kung hindi, di hindi. Ganun lang. Anong ihalo? Sabaw sa kanin? Kung gusto niyo po, oh. Ihalo do ko. Ihalo sabaw sa kanin? Kaya marami nakarinig, asan pa yung mga tapos ito, nung neka nito, Bakit nag-offer ka na ihalo yung sabaw sa kanin? Kung gusto niyo lang po, sabi ko. Nagsabi Optional nga lang daw po. Actually, ang ginawa ni Diwata dito is one-sided. Nakinig, diretso pumanig siya sa concern ni ate at yung crew na lang niya is pinagsusorry na lang niya. Which is, for me sa akin, para hindi naman na lumaki yung gulo, para hindi na masyadong mag-iinit si nanay is, ayun, wala ka na talagang dapat gawin kundi mag-sorry ka na lang kahit alam mo naman sa sarili mo na wala kang maling ginawa. Kasi, yes, minsan talaga, yung iba is nagsasuggest talaga ay ma'am pwede bang ito na lang ganito ganyan, kung umuo ka di okay, pag hindi hindi pwede, which is yun yung ginawa ni kuya. Pero si nanay
G siya nung nagsuggest si kuya or hindi niya masyadong narinig kasi ang iniisip niya, mali. Ako sa inyo yan, nag-clipping ako sa inyo. Tapos po, Yung iba na may gusto, pero pag kanyang ayaw, In fairness naman, kahit naman ako, sa akin naman, ako din ayoko din ng imimix yung sabaw sa kanin, 'di ba? Kailangan talagang hiwalay. Ay, nako, si ate. Basta ako si Diwata dyan, hindi ko tatanggalin yung crew ko. And never naman yan sinabi. Si ate lang yung nagsabi. And, magulo lang talaga si ate. hindi ako, tita, tapos ginanyan ako. Ay, namapalian tayo mukha ko. Ay, walang biya ng bata. Very wrong naman yun para sa akin. Kasi yung tao, feeling ko ang hinahon niya magsalita and gusto niyang ipaintindi lang sa lahat yung side niya. But hindi napakinggan ng very, very well. Because si ate is tatatatatat. Walang prino talaga yung bibig. Kasi gusto niya siya yung tama. 'Di ba? Nagtatrabaho nga si kuya sa minimum wage sa araw-araw. At tapos gagawin pa niya yung sinabi ni nanay, yung iganon daw yung sabaw, 'di ba? Malaking ano 'yon, ang init-init ng sabaw, kuya. Pero nabilib ako kay kuya or naniniwala ako kay kuya na sinuggest nga niya 'yon. Pero kung hindi naman pumayag si ate, for sure hindi naman niya gagawin. And si ate lang talaga is ano lang siya, gutom lang siguro siya sa panahon na 'yon kaya hindi niya naintindihan yung mga simpleng suggestion. Ay, hindi ka dahil. Ganito yung babagsak ko pa yung may-ari. Ganito kasi yun, ma'am. Ganito yung ma'am. At lagay niya ng sabaw sa mangkok. Diba nagsabi sa lahat? Oo, okay lang yun. Parang mayag ako. Baka gusto mo. Gusto niyo po. Ay, kaya ko nilagyan kasi babalian ako. Ay, hindi. Sabi mo, gusto mo nga ako. Sa'yo ko ibabalita. Di ba? Yung siguro mas lalo siyang naiinis na siguro sa pandinig niya is ibabanlaw ba 'yon yung ilagay yung sabaw sa mukha. Doon siguro siya mas lalong nainis. Baka na ano lang niya na misheard yung parang namali yung pandinig niya sa sinabi ni kuya kasi for sure si kuya hindi niya gagawin 'yon. Para namang ang bait-bait naman ni kuya, 'di ba, na nakita mo naman yung very mahinahon si kuyang nagpapaliwanag because gusto niyang maintindihan din niya yung side niya na hindi niya ginawa yon kasi sobra-sobra naman yun. Ang init-init ng sabaw, di ba? Baka kahit sige, ano mo, inihiwain mo kuya. Kasi yan siya ako, Lumapit kasi siya kasi nung nagkamangkok na, nung may available na mangkok na, is lumapit siya, mainit yung sabaw. Nako, talaga mainit lang talaga, or mainitin lang talaga ulo ni nanay. Yun lang siguro yun kasi para sa akin walang mali si kuya. Pero sa ginawa naman ni Diwata, it's okay, 'di ba? Para hindi na lumaki yung gulo, para hindi na uminit si nanay lalo, para hindi na malaking iskandalo ang mangyayari. Kaya pinagsusorry na lang niya yung si kuya para matapos na. Uy, babalita, sabi mo kasi, babalian mo ka. umihi ka na lang ng pasensya. Ayan, feeling ko, doon uminit si nanay na, parang itatapon yung sabaw sa mukha niya, parang ganon, or sa, ganyan, babalian, ano ba yun, babanlawan, or ano ba? Basta parang yung sabaw is itapon, or parang something na ganon. Na siguro na mali ng pandinig si nanay. Kaya yun yung ikinagalit niya. Yun yung ikinagalit niya for sure, no? Kasi nung una, hindi siya pumayag na i-mix yung sabaw sa kanin, okay lang yun, 'di ba? And then dumating yung mga mangkok, meron ng mangkok, lumapit siya sa sabaw, siguro sinabi ni kuya, umatras ka muna nanay ng very very konti lang kasi mainit yung sabaw, baka paso ka, mga ganon. Siguro na dahil sa gutom ni nanay kaya hindi niya narinig masyado yung sinabi ni kuya, nakamas kasi si kuya kaya siguro hindi naging masyadong klaro yung sinabi ni kuya kay nanay. Ganon lang siguro yun. And Nagmamalaki ka pa eh. Anong gusto mo? Kasi si nanay, nagsabi niya na ilaw yung right. Ay, okay. Pero yun, Pagtalo ka pa eh. at saka okay lang yung kumita ka. Ito, walang hiya. actually very unfair yun. Very unfair to para kay kuya because ando na yung customer is always right but this time nanay is not right.
Pero, syempre, si Diwata gusto niya matigil ng lahat ng iskandalo na yan, di ba? Nakakahiya sa mga taong kumakain dyan, ang dami-dami pa naman. Halos lahat siguro nag-video sa mga kaganapan nandyan. So, ang ginawa ni Diwata mag-sorry na lang, mahingi na lang ng pasensya kahit na minsan kahit hindi mo kasalanan, kahit nasa tama ka naman, pero ang init-init na ang ulo ni customer, ikaw na lang talaga yung magpakumbaba kasi sa ganitong trabaho may mga talagang mga customer na mainitin yung ulo, ganon. Kaya sa mga ganitong trabaho talagang magbaon ka ng mahaba-habang pasensya para naman ay magtagal ka. Dito sa part na to, niniwala ko kay kuya na mabait siya at hindi niya gagawin yung sinabi ni ate. Siguro si ate dahil sa gutom nabibingi ng very very light. Ay, ganito na yan. Pasensya na kayo. Ako na humingi ng pasensya. Ako na mag-insulina dito. Sige na. Ayusin na lang natin yan. Hindi naman siguro kayo nabandian. Ayusin na lang natin yung process. Nabanlian, nabanlawan, ano ba? Basta yung parang itapon yung sabaw sa kanya. Yun yung doon siya mas lalong uminit. Pero siguro ang sabi ni kuya is lang, wag masyadong lumapit sa sabaw, baka matapunan ka, ganun. Kasi nung nakapunta din kami, sobrang init talaga ng sabaw, guys. Is kumukulo-kulo yung sabaw, kaya kailangan mong ganun lang yung style yung mo. Wag kayong masyadong lapit dahil baka maanuhan ka nga sa sabaw kasi kumukulo-kulo ang init-init talaga, ang lalaki pa naman ng kaldero, 'di ba? So ididistansya mo lang talaga yung pagmumukha mo kung ayaw mong mapasok. Ay, ilapit ko kayo sa bawat Humingi ka na ng pasensya. Humingi ka na ng pasensya. Huwag ka na magpagtalo. Actually sa comment section maraming naawa kay kuya. Pero sa tingin ko kaya naman na ginawa ni Diwata yon na mag-sorry na lang or humingi na lang ng patawad sa nangyari kahit naman na pakiramdam ko walang mali, si nanay lang talaga yung baka namali niya sa pandinig si kuya at ayun yung nagpapakulo ng dugo niya, yun yung hindi niya maintindihan. Sino ba namang 'di ba, yung nagtatrabaho ka ng mabuti, ng maayos para sa pamilya mo tapos gagawin mo 'yun. Ay, so far naman ang mga crew naman, ang mga staff naman ni Diwata sa kanyang parisan is very very polite and nga sila kumbaga kahit sa sobrang dami, ang busy-busy nila nag-assess pa din sila. Okay na, sige na, Nay. Pasensya na kayo, ha? Doon ka na. Sa susunod, hindi ganyan, ha? Sabihin mo sa akin ang mga problema. Sige na. Ayusin niyo kapag sa mga customer natin. Yan si Diwata. So sana hindi lang siya tatanggalin ni Diwata, no? And Diwata will hurt him after sa pangyayaring ito, hindi yung baka tatanggalin siya, my God. Hindi naman siguro kasi ang bait-bait naman ni Diwata. Tingnan niyo guys. Kaya nauubusan ng mangkok kasi ang dami-daming tao. Ayun. Although pwede naman gamitin agad pagkatapos ng iba kasi may plastic kasi, 'di ba? May plastic, wala nang hugas-hugas diyan kasi plastic yung nilalagyan ng plastic yung mismong mangkok para pagkatapos ng kain kuha tapos magagamit ulit. Ang galing kita. Mixin mo na sa Diwata. Easy mo na. Ayan, kung ako si Diwata sige kaya na lang kayo na sa abot ng mga kaya nyo mag-bring house pa kayo, wag ka na lang ma-high blood. Nawa ko kay kuya, pero good thing itong si Mr. Salome is kinuhanan niya ng pahayag si kuya sa last part. Para kumain ka. Para mabadway ko. Tanggalin mo na yung walang hiyang yan. Diba? Tanggalin mo na yan ng walang hiyang yan. Siguro, ang nangyari dito is namali yung dinig ni Namimiss. Namali niya yung pandinig or ano bang nangyari? Ako lang mag-convince na doon ay mamaya. Sige ho. Dito na ako kayo. Picture. Sige. Diba?
Fair enough lang. Siguro ganun talaga ang buhay. Kahit doon sa tama ka, minsan ikaw na lang mag-sorry para matigil na lahat, para um, maayos ng lahat at hindi na humaba ang discussion. Bro, yung kanina na matanda, Dito babae sa kuya. na sabi kanina, anong masabi mo nung kanina? Talagang pinanggalingan simula. Bali kasi pinaliwanagan ko po siya na wala po kaming mangkok. And then optional po kung gusto Best solution nito, magdagdag ng mangkok si Diwata. Bibili siya ng mas maraming mangkok para hindi na hindi na magkakaproblema sa mangkok. po ninyo ng ilagay ko yung sabaw doon sa kanin, which is optional naman po. No, may mga chances naman talaga yung mga crew na nagsasuggest na pwede bang ilagay natin to, ganyan, isama. Kung oo, okay. Kung hindi naman nila ipipilit yun. Kung baga nagsasuggest lang si Kuya, I think for me, it's fair. Si nanay lang medyo mainit lang siguro ulo sa araw na yun. Kung gusto lang po ninyo. Ngayon po, naggalit po sa akin, sinigawan niya ako, ano ka, siniswerte. Okay, so bad mood na talaga si nanay. Yung tipong sinabi ko, ano ka, siniswerte, bakit mo ilalagay yung sabaw sa kanin ko? So, naggano na siya kagad ng boses, nagtaas siya sa akin ng boses kagad. Mabait naman si Kuya, tingnan mo yung mukha, mabait naman, ay nagpapaliwanag siya ng very mahinahon. Although, ay ganyan na lang talaga siguro Kuya, no? Ako naman po, normal lang. Kalmado. Kalmado lang po. Ngayon po, dumating po si Mangkok na ilang piraso. And then, nung nakakuha sila ng Mangkok, nakapila po sila. Pinalalapit ko po siya dahil ang layo po niya. Dahil mainit po yung sabaw, pinalalapit ko po siya. Baka mamaya po, matakulan siya ng sabaw. Or mapapumalian. Oo, kasi ang init talaga ng sabaw, guys, kumukulo-kulo-kulo pa. So, may possibility na gumanon sa mukha mo. So, tama naman yung ginawa ni Kuya. Pero ano bang nangyari kay ate? Parang Minali po niya ako. Minali po niya ako. Baka daw po, sabuyan ko ng sabaw. Siguro mali. Oh, 'di ba? Kumbaga si Kuya, kung tutuusin, concern lang siya. Baka matapunan masabuyan si nanay ng sabaw, pero si nanay is ang akala niya is tapunan siya ng sabaw. Ayun ako naman. Interpret namin ito. Baka po nang misinterpret ko niya. That's why, kaya po nagalit po siya. Pinagmumura niya ako and then sigaw niya ako. Hindi naman pala totoo yung sinabi mo na bubuhusan mo siya. Sir, hindi ko naman po para sabihin ko yun. Mas patrabaho ko, sir. Diba? Naniniwala ko kay Kuya na hindi niya magagawa yung sinabi ni nanay na sabuyan ng sabaw kasi ang kalmado niya wala sa itsura niya naman na mangtatapo ng sabaw, wala, grabe naman yon, sobra naman. Ang init-init ng sabaw ng Paris, guys, grabe, kumukulo yan kapag, diba? Actually, yung nung kumuha ko ng sabaw doon, makikita mo talagang kumukulo-kulo pa yung sabaw. So, sobrang init talaga. So, wag masyadong ilapit yung mukha mo din doon kasi baka, ayun, Saka very approachable po sa mga customer namin dito sa Diwata Paris. Yan, sige, thank you sir. At least nakita na ko natin side mo. Yes. ayun, good thing ni kay Mr. Salome kasi kinuha niya yung side ni Kuya para makapagpaliwanag naman siya kung ano ba talaga ang nangyari. Ang nangyari lang talaga is hindi sila nagkaintindihan. Minali ni ate yung sinabi ni Kuya dahil siguro yun yung pandinig ni ate. So uminit yung ulo ni ate. Ay nako, si ate kasi hindi mo na siya mapaliwanagan ng maayos or kung anong nangyari because ano na siya talaga, ang init-init na niya, hindi na siya maawa talaga. So the best thing to do is yun yung ginawa ni Diwata, napakalmahin na lang, mag-sorry na lang, humingi na lang ng pasensya, 'di ba? So para kalmahan na lang. Pero ayun, sana hindi matanggal si Kuya. I believe naman na hindi tatanggalin ni Diwata kasi syempre, aware na si Diwata na may mga customer talagang mainitin yung ulo at hindi kasalanan ng crew, diba? But anyways, ayun. Lesson learned na lang para kay Kuya na magbaon pa din siya ng mas mahaba pang pasensya dahil may mga ganitong encounter, may mga ganitong customer, diba? So, that's it guys. Kayo, anong masasabi niyo kay nanay? Sino ang mali? Si Kuya or si ate? Si nanay na gutom, gustong kumain ng pares. At, yan, dahil lang siguro sa gutom yun.
Bye guys!